Maptang ja ako John Amin, sikak si Manang John Rodelin. Welcome po kayong lahat dito sa aking channel. At syempre naman po, bago ko simulan ang aking araw ay nag-devotion muna ako at aking i-share sa inyo ang nabasa ko. Pero habang tayo nagkukwento ay aking ipakita sa inyo ang aking ginawa sa denim jumper dress na sobrang ekse. Kaya naisipan ko na dagdagan na lang ng igorot fabric. At syempre naman po, tuwang-tuwa ang atin nyo kasi suot ko na rin ang matching headband para sa aking denim jumper dress na aking tinatrabaho. Oo nga pala, bago ko makalimutan ay gusto kong basahin ni Saria sa atin yung devotion ko kanina. Kasi matigas akong mag-English Alam po ninyo, magandang i-claim ninyo ito araw-araw if you are seeking God's protection. I lift my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you, and the Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming in and going out, both now and forevermore. At balikan natin ang versikulo 4. Ang simbolo ng Israel ngayon ay tayong mga naniniwala sa Panginoong Jesus. So anyways, nakasanayan ko kasi ng magkape sa umaga habang ako'y nagbabasa ng Biblia para hindi ako manghihina spiritually. Sino po ba dito ang nagkakape habang nagbabasa ng Biblia? Alam po ninyo, napansin ko sa nakaraan po na pag wala akong devotion o kaya magbasa man lang ng isa, dalawang chapter o kaya mag-pray sa Panginoong Jesus ay madali akong masaktan, madali akong magalit o kaya nakakaramdam ako ng lungkot na walang dahilan na para akong depressed sa buhay kapag wala akong devotion. Kaya nga, ang atilin ninyo ay masigasig na mag-devotion. Kasi ito ang nagbibigay sa akin ng lakas loob sa buhay para tumawa, ngumiti at humalakhak man sa buhay. Ay naagursiit kayo na agamen. Tap na malag-anan kayo, tirik-rik na yaw. Sa mga hindi po nakakaalam, naranasan ko noon ang sobrang depressed noong nasa Arizona pa kami. Praise God naman po at na-overcome ko dahil malaki ang awa ng Diyos sa akin at binago ang aking pag-iisip at puso. According to my experience po, masasabi ko na ang number 1 po na kalaban natin ay ang sarili nating isipan. Kung sasabihin mo kasi sa sarili mo na wala ka ng silbi, wala ka ng pag-asa sa buhay, ay wala na talaga. Talagang talo ka. You should not allow past failures and mistakes to bind your joy. We should always keep going. Sabi nga nila, tandaan ninyo ito ha. Kasi ilang beses ko na rin ginawa ito sa sarili ko. Utusan mo ang iyong sarili at tumayo ka at sabihin mo sa sarili mo, I can do all things through Jesus Christ who strengthens me.